Praise the Lord mga kapatid! Gusto ko lang magbigay ng aking sariling reaksyon tungkol sa nakita kong post patungkol sa BTS. Sana ay maging mapayapa ang ating araw. Sa totoo lang, mabigat yung ganitong pahayag kasi ramdam mo yung sakit at frustration ng nagsasalita. Pero kailangan din nating tandaan na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi lahat ng aksyon ng isang leader o grupo ay agad nangangahulugang kawalan ng pag-ibig o pananampalataya. Minsan, may mga desisyon na ginagawa para sa kaayusan at proteksyon o paniniwala nila sa tama kahit hindi ito sang-ayon sa pananaw ng iba. Pero oo, valid din na magtanong, nasaan ang pag-ibig sa paraan ng pakikitungo sa kapwa natin? Bilang mga naniniwala, hindi lang dapat tayo matapang magsalita, dapat marunong din tayong makinig, umunawa at manalangin para sa isa't isa. Kasi kung ang resulta ng lahat ay pagkakahati-hati, baka kailangan nating balikan kung ano ba talaga ang puso ng pananampalataya natin at pag-isipan ang ating tunal na layunin. Hindi sa pag-block o paglayo na susukat ang tunay na lakas ng pananampalataya, kundi sa kung paano natin pinipiling magmahal kahit pa mayroon tayong mga hindi pagkakaunawaan na nararanasan sa buhay. Unawain din natin, hindi lahat ng pag-iwas ay kawalan ng pag-ibig. Minsan, ito ay paraan ng pagprotekta sa pananampalataya at kapatiran. Ito ang katotohanan dapat nating yakapin sa ating buhay. Dahil malinaw din ang paalala sa Biblia na sinasabi sa Titus 3:10, ang taong mahilig sa pagtatalo, sawayin mo. At kapag hindi nakinig, iwasan mo na. Ibig sabihin, may pagkakataon talaga na ang tamang gawin ay umiwas. Lalo na kung ang usapan ay nauuwi na sa pagkakawatak-watak at hindi na sa ikabubuti ng lahat. At ayon din sa sinasabi sa Romans 16:17, mag-ingat kayo sa mga nagdudulot ng pagkakabahagi, iwasan ninyo sila. Hindi ito tungkol sa pagiging threatened o sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa ng mga kapatid. May hangganan din ang pakikipag-usap. Kapag ang isang tao ay hindi na naghahanap ng katotohanan kundi puro pagtuligsa na lang, minsan, mas makabubuti ang paglayo kaysa sa patuloy na alitan na walang patutunguhan. At tandaan na sinasabi sa Proverbs 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap kasi hindi lahat ng pakikinig ay nakakabuti at hindi lahat ng diskusyon ay nakakapagpatibay ng pananampalataya. Kaya ang pag-block o pag-iwas, hindi agad ibig sabihin na walang pag-ibig. Minsan, ito ay disiplina at paraan para protektahan ang kapatiran laban sa gulo at pagkaligaw. Hindi lahat ng pag-iwas ay kahinaan, minsan ito ang paraan para manatiling matatag ang pananampalataya. Amen. God bless po at maraming salamat mga kapatid. Ito ang mahalagang aral.